Bongbong Marcos is 68 years old. So I'm sure na matatanggal si Bongbong Marcos ngayon. Natatakot na po ang mga buhaya dyan sa Palacio de Polvoron kay Manong Chavit. Hinamo na po sila ng debate at lulusobin daw sila ni Manong Chavit dyan sa Palacio de Polvoron. At sigurado di umano si Manong Chavit na matatanggal na si Bungit sa pagkapresidente at hindi na po ito magtatagal pa, anak ng kagwang iyak ng mga bubunistang takanista. Kontraktor ni Bubo M na paborito, paldong-paldo sa Ilocos. Grabe na talaga itong mga buhayang ito, no? Lahat na lang ng mga pagkakurakutan ay hindi pinapalampas ng pamilyang Marcos. Ano na ang nangyayari sa mga hinayupak na ito, no? Pero hindi po sila pwedeng magkumpiyansa kay Manong Chavit dahil seryoso po itong bilyonaryong ito. Tayo paniguradong may mapaglalagyan po kayong mga hinayupak kayo. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. Suportahan po ninyo kami sa Berada Aguila. Nagbabalik na po tayo alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Berada Aguila YouTube channel. Live po ninyo. Mapanood po kami ng komentary dyan sa Berada Aguila. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta po ninyo sa Bisdak Pilipinas. Pag-usapan po muna natin itong kontraktor ng mga Marcoses na paldong-paldo sa Ilocos na ngayon ay muling siniwalat ni Manong Chavit Singson. Palagay ko dito po napupunta yung mga bilyon-bilyon, mga allocables ni Sandro Marcos. Anak ka ng kagwang, malapit na talagang katapusan ng mga animal na ito. Ito, pakinggan po muna natin. Narito po ang pumaldo. Malalim daw ang ugnayan ni na PBBM at ng kanya umanong paboritong contractor sa Ilocos Norte. Ayan na. Mula nang maupo ang Pangulo, lumobo raw ang mga kontratang nasusungkit ng kumpanya mula sa gobyerno. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Tila mayroon daw favorite contractor si Pangulong Bongbong Marcos sa Ilocos Norte. Yan ang inilahad ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa isang press conference ngayong araw. Ang contractor daw na ito, walang iba kundi ang Megapolitan Builders and Construction Supply. Bawal yan, pero paborito na ng kontraktor. Karamihan, bilyon ang binigay sa kanya. Nako. Noong konsel pa lang itong si Alcid, kontraktor na, paborito na ni Bongbong Marcos sa kontraktor ito. So, wala na silang hiya. Mayor na, binigyan pa ng bilyones na construction, mga flood control sa Ilocos Norte. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na direktang pagmamayari ni incumbent Lawag City Mayor James Brian Alcid ang Megapolitan Builders. Hanggang sa kasalukuyan, pangalan niya ang nakalagay bilang Authorized Managing Officer ng kumpanya sa DPWH Contracts. Ang tindi, no? Putang ina. Harap-harapan na ho. Ayan na ho, James Brian Alcid. Ayan po yung paboritong kontraktor ng mga Marcoses dyan sa Ilocos. Mayor na, kontraktor pa. Oh. Sarap magmura talaga naman. Oh. Akala ko mga kongresista lang yung mga kontraktor. Pati pala mga mayor, mga hinayupak, no? At bilyonis, no? Yung nakuha niyang kontrata. Pero bakit ito hindi pa ho ito pinapatawag sa ICI at saka sa Senate Blue Ribbon Committee? Nasaan ka na, Panfilo Lacson? Matagal na po ito sinisigaw ni Manong Chavit, itong kontraktor na ito. Pero ngayon lang po nadiin. Dahil galit na talaga si Manong Chavit. Ito ho yung suki, no? Suki ng mga Marcos. So malamang, paldong-paldo ho ito ng kickbacks itong si Sandro Marcos. So kasi flood control daw karamihan ng proyekto, putang ina, mga ghost projects ang lahat ng ito. Tuloy oh. Kahit na 2022 pa siya nagsimulang umupo sa pamahalaan bilang konsehal, matapos i-endorso ng Team Marcos noong 2025 elections, pinalo niya sa pagkaalkalde ng Lawag City si former Mayor Michael Marcos Kion, isang kilalang kritiko ng pamilyang Marcos kahit na pinsang buo siya ni PBBM. Isipin mo, pinsang buo, galit sa mga Marcos. Pinsang buo, galit kay Bungit, galit kay Lisa. Ayan na sinasabi ko nga sa inyo eh. Talaga namang kung matino pa itong si Bungit, ay hindi siya kalabanin ng pinsan nila. Di ba ho? Ito yung patunay, yung pamilya ng Ferdinand Marcos Jr. Senior, ay putang ina, mga hinayupak, mga swapang sa posisyon. No? Pakinggan natin 2022, nagiging konsihal. 2022 konsihal nanalo. Pagdating ng 2025, ginawang mayor ni Bangag, itong kontraktor na ito. Tinalo yung pinsan, na tangina na yan. Pinsan ni Bangag, tinalo ng manok nilang mayor. Sana all. Sinuri ng Billionaire News Channel ang mga kontratang napanalunan ng Megapolitan Builders. Mula 2016 hanggang 2025, aabot sa 334 contracts worth 8.8 billion pesos ang nakubra ng kumpanya. Pero kung hihimayin nito, tila mas malaki pa ng 5 beses ang nakubrang kontrata ng Megapolitan Builders mula 2022 hanggang 2025. Kaysa Agay ka! Kaysa 2016 to 2021, 1 billion lang, no? Pero nung, putang na, 7 billion. Tama, tingnan lang, silipin natin, baka mag-peke. 7 billion, sige, okay, tingnan natin, sa 2016 hanggang 2021. From 2016 to 2021, 152 contracts worth 1.9 billion pesos ang nakuha ng Megapolitan. Marami pa sa mga kontrata nito. 1.9 billion lang nakuha niya noong 2016 to 2021. Talagang hindi nakakuha ng maraming kontrata. Pagdating ng 2022 to Mula 2025. 2016 hanggang 2018, naka-joint venture sa iba pang mga kumpanya. Taon-taon, hindi aabot sa 500 million pesos worth of contracts ang napananalunan ng kumpanya sa mga taong ito. Subcontractor lang pala noon. Putakin na mo, bibing. Mantakin mo, subcontractor lang yan noon, no? Mga joint venture lang eh.
Pero pagdating ng hinayupak ng gobyernong ito, talagang paboritong-paborito. Magugulat kayo, magkano? Pasok! Pero pagputok ng 2022, kasabay ng pagiging konsehal ni Alcid at pag-upo bilang Pangulo ni PBBM, biglang umakyat sa 917 million pesos ang presyo ng mga kontratang nakuha ng Megapolitan Builders. Pagsapit ng 2023, dumoble ito sa 2 billion pesos. 2 billion pesos worth of contracts muli noong 2024 at 1.8 billion pesos naman noong 2025. Sa kabuuan, aabot sa 6.9 billion pesos ang presyo ng mga kontratang nakuha ng kumpanya sa loob lang ng 3 taon mula 2022. Malayong malayo sa 1.9 billion pesos worth of contracts na nakuha nito sa loob ng 5 taon mula Utang ina, no? Lumubo talaga ng 5 billion. Nagiging 6.9 eh. 6.9 billion na from 1.9 billion. Saka pareho sa taong ano pa lang yan ha, taong 2016 to 2021, 6 years. So nagiging 1.9 billion lang yung mga nakontrata niya. 6 years yun. So ngayon, 3 years pa lang, meron ng 6.9 billion na kontrata niya under Bangag Admin. Meron pang 3 years sa susunod, anak ng kagwang, paldong-paldo ang hinayupak. Oh. mula 2016 hanggang 2021. Ano? 6.9? Hindi kasama dyan ang JC08 Builders Corporation na nakakuha ng 123 contracts worth 679 million pesos mula 2024 na nakapangalan naman sa kapatid ni Alcid. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Mayor Alcid pero hindi ito tumugon sa aming mensahe. Wala pa rin tugon dito ang palasyo. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Paldong-paldo po ang mga hinayupak. Tingnan mo naman, meron pa palang ano. So yung total nakuha nila, mga 7 billion, no? more than 7 billion, mga 8 billion. So paldong-paldo nga, oh. 3 years pa lang yan, ha. Pumaldo na ng mga mahigit kumulang 8 billion. Pero nung kapanahon kay Tatay Digong, wala pang 2 billion sa loob ng 6 na taon. Ito, pumaldo na after 3 years pa lang ng almost 8 billion. So paldong-paldo. So pag tiningnan mo talaga, busog ang animal na ito ng mga kontrata. Galing sa babangon silang muli. Tingnan mo magkano ba yung mga allocables ni Sandro Marcos. Ay, wag yan, yung kay Sandro lang, kay Sandro. At saka kay number 1 pala, no, tinalo pala ni Sandro Marcos itong si Martin Romualdez sa allocables. Ito po yung pork barrel nila, no. 10.8 billion yung kay Sandro Marcos, 14.4 billion lang pala kay Martin Romualdez. Pag tiningnan mo, mukhang napunta nga ho doon yung kalahating allocables ni Sandro Marcos sa kanilang paboritong kontraktor. So yung iba siguro, nadi-distribute doon sa mga maliliit na kontraktor. Kaya ito siguro, pumutok yung budget ni Manong Chavit Singson. Putang ina, mas malaki ang tulong ko sa inyo kaysa yan, anak ng kagwang. Ito, bilyones po, no? 8 bilyon. So nasaan yung kalahati dito, Sandro? Sino ang nagmamayari nito? Baka napunta na diretso sa bulsa ni Sandro Marcos. Ganito po kaswapang ito nga pamilyang Marcos pagdating po sa kapirahan, pagdating po sa korupsyon. Talagang uubusin po nila yung pera ng bayan. Kaya hito, nagmistulang whistleblower po itong si Manong Chavit kagahapon at hinamon po niya itong Palasyo de Polvoron ng debate. Aba, anak ng kagwang, takot na ang mga animal. No? Ayaw makipagdebate. Ang Palasyo de Polvoron kay Manong Chavit, pakinggan po natin muna ang balitang ito. Kaalyado noon, whistleblower na ngayon. Mabibigat na alegasyon na naman ang binitawan ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson laban kay PBBM. Pero para sa Malacanang, ito ay puro paninira lamang. Ang detalye sa agenda report ni Hannity. Nagpakamuli ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson si Pangulong Bongbong Marcos sa isang debate. Mastermind daw kasi ang Pangulo pagdating sa korupsyon ayon kay Singson. At anytime soon, posible raw ang pagpapatalsik sa kanya. Ang advice ko sa my former friend, dapat sumuko na siya. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military. Wala kang ligtas dito. Hindi ka makakaligtas. Ang laki yung ginawa yung kalukuhan. Inilatag niya ang mga akusasyong Alam mo, eksakto ka dito, Manong Chavit. Hindi na kayang lusutan ng pamilyang Marcos. Masyadong malaki yung kinurakot nila. Putang ina, trilyon-trilyon eh. Walang mga proyekto. Hindi na kaya nilang lusutan ito. Kaya tama si Manong Chavit, sumuko ka na lang, bong. Isuko mo na yung sarili mo, baka kalad ka rin ka pa at baka matulad ka. Saan ba yung sa Nepal ba yun na presidente pinagbabato? Nilaglag yata sa bangin ng mga tao. orchestrated ang mga ginawa ni PBBM nitong nakaraang taon para manatiling malinis ang kanyang pangalan. Halimbawa raw ang nooy pagpirma ni PBBM sa 2025 budget o General Appropriations Act. Sa kabila ng irregularities umano nito, kabilang ang di umano'y invalid at blank line items. At dahil bumagsak daw ang public rating ng Pangulo, sinundan daw ito ng deliberate image building niya para magmukha raw itong mabait, kabilang ang ilang serye umano ng scripted interviews ni PBBM. Si Singson, na dating presidential friend at advisor, tila inilaglag ang Pangulo dahil noong 2024 sona raw nito, ifinlex nito ang 5,500 flood control projects ng administrasyon. At kalaunay ibinintang sa climate change at improper waste disposal ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero nang pumutok daw ang flood control scandal sa 2025, hindi naman daw idinawit ni PBBM ang di umano'y tunay na sangkot. Binanggit na si Martin Romualdez. Naimbestigan ba? Di pa up to now. Dahil pitsang buo niya ito, kasama niya, mastermind. They're both mastermind. So up to now, ni investigasyon wala. Kumarap na noon si former Speaker Martin Romualdez. Teka lang, stop po bago tayo lumayo. Gusto ko po yung sinasabi ng ni Manong Chavit na scripted interview. Nauso kasi yan eh. Alam mo, nagumpisa yan. Baka hindi po ninyo naalala. Kung naalala ninyo, yung panahon ni Katunying, diba? Scripted interview.
kay Bongbong Marcos, ang purpose noon, pabanguhin si Bongbong Marcos. At kasi nga, halatang-halata na yung korupsyon. Di ba meron silang tinatawag na podcast? Doon nag-uumpisa. Ilang podcast na ba ginagawa ni Bongbong Marcos? Pero scripted nga ho yan. Siyempre, alam na ni Bongbong Marcos yung mga tanong niya, may advance questionnaire yan, taping yan eh. Pero hindi pa rin sila nakakaligtas sa pangungutya at pangbaba sa maraming Pilipino at hindi pa rin umuobra yung mga scripted interview nila dahil nakikita po ng mga Pilipino yung kababalagan at kabaluktutan ng gobyernong bangag. Lalo na ngayon sa flood control, talagang sumabog sa mukha nila. Na napunta na nga ho sa palasyo, ito kay Martin Romualdez. Putang ina, si Martin Romualdez, ligtas na ligtas, halatang halata sila. Tama si Manong Chavit, pinangalanan na ho, bakit hindi ito inimbestigan, bakit hindi ito pinakasukan. Pati sa Senate Blue Ribbon Committee, pinagtatakpan. Kunyari lang yan sa ICI. Pero hindi naman ni live ang investigasyon. Ewan ko lang kung nag-imbestiga sila. Baka nga umupo lang yan si Martin Romualdez dyan pagkatapos umuwi na. Tuloy po natin oh. Romualdez sa ICI at bahagi siya ng pinakakasuhan sa ombudsman. Kasunod ng mga aligasyon tungkol sa pagtanggap ng di umano'y kickback sa infra projects. Una nang ibinahagi ni Singson na talamak daw ang tila maanumalyang proyekto sa Ilocos Region, ang balwarte ng pamilya Marcos. May mga paborito raw itong kontratista, pero kapag sinilip ang mga proyekto ay tila ghost o substandard naman. Hindi lang si PBBM ang inatake ni Singson. Si Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, dati na raw attack dog ng Pangulo, pero kalaunay inappoint naman bilang USEC. After 13 days lang, yung last na banat niya kay BBM, after 13 days, Claire Castro was appointed USEC of the Presidential Commission Communication Office with a budget of 2.4 billion, nagbago na. Ataktog pa rin, pero tuta na ni Marcos. Agarang sagot Tama, kasi ito lang talaga si Chucky. Kamukha kasi ni Chucky talaga itong si Claire Castro, anak ka ng kamuti, no? Ang mga vlog niya ay anti-BBM talaga siya. Dilawan man yan si Claire Castro, dilawan, pinklawan. Grabe makabanat kay BBM matindi. Kaya nga sabi ko nga ho sa inyo, dalawa lang ang patutunguhan mo dyan eh. Pag ikaw talagang matindi nagkikritisize sa gobyernong Marcos, talagang, lalo na kapag pinklawan ka, babayaran ka at bubusalan ka. Puupiran ka ng posisyon. Ito ho yung nangyayari kay Claire Castro ngayon. Na pag tiningnan mo si Claire Castro, hindi po siya credible na Marcos defender. Hausaw siya. Dahil noon, banat ka ng banat kay Marcos, so ngayon kakampi ka na, di anong tawag sa'yo? Bayaran ka, ugag ka, abugaga ka. Tuloy, oh. na Malacanang. Tila pinipilit na lang daw dumihan ng mga nagawa at plano ng Pangulo. Alam na raw ng taong bayan ang pagkakaiba ng isang totoong makabayan sa isang gusto lang iangat ang bansariling kapakanan. Hindi raw nagpapakabayani si PBBM ayon kay Castro at obligasyon itong linisin ng gobyerno. Pero dahil marami na raw naaapektuhan sa aksyon ng Pangulo, tila may mga gumagawa na lang daw ng mga kwento para Ang tanga, no? Gago, oh. Natudumihan ang Pangulo. Tangin na nililinis. Tanga mo. Gago lang maniwala dito sa animal na ito. Ano bang nangyayari sa'yo? Nilinis ni Bongbong ang Pilipinas? Anak ka ng kaguwang, hinayupa ka, nakaka-high blood ka. So, tanga naman ng Pilipino pag maniwala dito kay Claire Castro. Ang ginawa ni Bongbong, pinapabagsak ang Pilipinas, naglipana mga kriminal, korupsyon kaliwat kanan, hindi may imbestigahan yung pinsan, anak, pati asawa, pati siya. Los mo, Ate Claire, animal ka. para ibagsak siya. Yan ay matapos hindi makinabang at hindi mapagbigyan ng ilan sa kanila. Kaya raw pinipili ng mga ito manira. Una nang isiniwalat ni Singson ang pag-atras sa suporta sa Marcos administration sa kabila ng pagtulong nitong manalo si PBBM sa eleksyon. Tila kinalimutan na raw kasi siya ng Pangulo at hindi nabigyan ng director level position ayon sa kanyang mga pahayag noong 2025. Tiniming ng dating gobernador ang kanyang mga baratang sa 2026 sa pagpatak ng 40 years matapos ang ouster ng ama ng PBBM na si Marcos Sr. noong 1986. Hihintayin daw ni Singson ang pag-aproba ng palasyo tungkol sa hamon niya sa debate. Kasabay nito, balak din ng dating presidential friend ang pagkasa ng one-time big-time rally para ipanawagang labanan ng korupsyon at anyayahan ng ilang mga grupong dumalo. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News. Putangin na, sabi ni Claire Castro naninira daw si Chavit. Ay, putangin na, public man na ng dokumento, paano naninira, meron namang resibo pinapakita. Takot lang kayo. So, sa hamon ni Manong Chavit na debate. Kasi pag si Manong Chavit makipagdebate on public, puta, ang sarap niya panoorin eh. Pero malabo yan. Hindi po mangyayari na itong palasyo makipagdebate kay Manong Chavit dahil may maresibo si Manong Chavit. Sabi ni Manong Chavit, ika 40 years daw, di ba? Kaya ikakasa yung one time, big time. Ang interesting po dito, dahil nagbitaw si Manong Chavit, na sure di umano siya na matatanggal si BBM sa pagkapangulo as soon as possible. So, Nis Chavit, na seryoso. At malamang sa malamang, meron ng mga plano itong si Manong Chavit. Kasi po bakit siya magsasabi ng gano'n? Na sigurado akong matatanggal si Bongbong Marcos sa pagkapangulo. Alam niyo ho, pag tiningnan nyo po yung direksyon ng gobyernong Marcos, hindi na po talaga nila iniisip na gumanda ang buhay ng bawat Pilipino or maayos ang ekonomiya ng ating bansa. Kasi patuloy po tayong bumubulusok eh. Palitan ng piso kontra dolyar ngayon, 59 plus na naman. So medyo mataas talaga. So bagsak tayo ang ekonomiya ho natin. Ang direksyon ngayon ng mga Marcosis ay kung paano matakasan itong controversial na kinakasangkutan ng pamilya nila, kung paano ma-divert. Ang problema, kahit sobra dami nilang diversionary tactics, talagang kusang lumalabas at sumisingaw ang mga mababantot nilang mga baho.
lalo na ngayon si Manong Chavit ay nanggagalaitin niya. Alam niyo, ito pagiging 40 years sa kasi 1986 na sipa. One time, big time. Pero interesting po ako sa sinasabi ni Manong Chavit na sure siyang matatanggal si Bongbong Marcos. Paano po niya mapatanggal at mapasipa si Bongbong Marcos? Okay, pakinggan po natin yung mga birada ni Manong Chavit dito. Narito. Maliwanag pa sa buwan, maliwanag pa sa araw. Naninuloko na tayo itong administrasyon na ito. Huwag tayong papayag, mga babayan. Nagkita si Martin Romualdez. Naimbestigan ba? Hindi pa up to now. Dahil pitsambuho niya ito, kasama niya, mastermind. They're both mastermind. So up to now, ni investigasyon wala. Nag-testify si Gutesa. Hinuli na, binaliktad na, tinago na. Gagamitin nila yun. Gagamitin nila para hindi yun na nagturo sa kanila. So si Gutesa, nakatago na kay Martin Romualdez at plano nilang gamitin pag pinahal sila sa ombudsman. Pero walang kwenta ang ombudsman dahil ganun na rin. Okay, ngayon si Orly Gutisa inalagaan na ni Martin Romualdez kasi gagamitin nila para magre-recant putangin ng mga buhaya, no? Tuloy, Manong Chavit, birahin mo. Start with Martin Romualdez. Wala. Unti-unting lumalabas ang katotohanan sa Flood Control Project. Corruption started in 2023, 2024, and 25. Correct. Magawa na sila ng pera noon, 23, 24, 25. So anong klaseng gobyerno ngayon dito? Gising ang ating mga kababayan. Magising tayo lahat. Huwag tayo pabudol. Manuwalang, nandito na prueba lahat. So mga abogado, alam nyo lahat doon, nandito na prueba. So wala na, hindi na tamang pag-iisip nito. From Ilocos Norte up to all over the country. Wala na talagang tamang pag-iisip yan, Manong Chavit, bangag na Anak ng kamuti, kaya walang patutunguhan Kaya dapat ito malaman ng sambayan ng Pilipino, huwag po tayong pakatanga. Ano sabi ni Manong Chavit? Start po ng korupsyon 2023 hanggang 2025. Gumawa po sila ng sistema kung paano maubos at malimas ang kaban ng bayan. Tuloy, Manong Chavit, Country, walang flood control, puro... Go. Yung grabe korupsyon, dinamay lahat, halos lahat. Ano ka boss, hindi na sa congressman. Nabigyan din si Mga executive, secretary. Assistant President. Si Lagdamio. Ano ka boss din? Saka si Bersamin. Executive Secretary. 8 billion ang ano ka boss nila. So binigyan niya lahat para hindi siya mapintangan, para walang umangal. Correct. He tolerated grabe corruption para makapagnakaw lang na walang makapag-sita sa kanya. Kaso nga lang, ang malas nila ngayon, si Saldico, dahil si Saldico kumanta kasi gawin nilang collateral damage, sacrificial lang, mukhang hindi pumayag si Saldico, kaya ay kinanta silang lahat. So itong si Bersamin, anak ka ng kagawang Bersamin, kumanta ka na. Si Lagdamio, hindi talaga kakanta kasi kasing hutan nila yan Tuloy, ang Manong Chavit Yun ang tunay na nangyayari, mga kababayan. So magising po tayo at hindi na po tama itong ginagawa nila. Now, nasa Guinness Book of Record na ang tatay nila. Greatest robbery of government. Alam nyo, maganda yung ginawa ni Manong Chavit Matagal na po na issue na ito, no? Pag nilabas po kasi yan ng mga DDS noon laban sa mga Marcos, putang kinagalit na galit sila dyan. Kasi totoo naman talaga, greatest robbery. World record breaking yan, Guinness Book of Record. Pero dinibang na nga nila yan, sabi daw, piki daw yan. Anong piki? Lo nyo? Nalay, Manong Chavit, At akala ko nagpatulong sa akin na takbong presidente. Vice President na gusto. Sinabi ko, presidente muna, pero pag nag-file si Sara, babaka dahil protected ka na kung vice na gusto mo. Yes, Manong. Mabait naman nung araw si Bongbong. Hindi ko kalahin na ganito kasalbahe. 40 years. Mabait daw yung nung araw. Hindi niya akalain ganito kasalbahe. Ito na. Utangin na, walang mabait na mga Marcos. Puro mga bagagyan. Kaya huwag kayong magpanubotol. Ito na, 40 years. 40 years. 40 years. A tale of Tom Marcoses from father to son. A legacy of corruption. This is truly the biggest corruption scandal in the Philippine history. Noong last year, nung napansin nyo sa record, nung sinabi niya na mayaman kayo, by the way, pinuna ko na. Mula nung pinahiya ako sa Japan, nagtaka ako, pinag-aralan ko na, I scrutinized it, I studied it, I analyzed it, kaya pala, ininstructor na ako sa Japan dahil may gagawin silang masama. So, pinag-aralan ko rin siya mula nung binastos ako sa Japan. Kaya napag-alaman ko na ito. Kaya lalabas na sana ako last year. Pero ninantay ko itong buwan na ito dahil ito ang 48th year. Nako! 40 means a lot in the Bible. Yari ka, bungit. Saan yung mga 40? 40 years. Mukhang seryoso na to, seryoso na to talaga. Ika 40 years. Marcos Romualdez noon, Marcos Romualdez ngayon, tama na, sobra na. 40 years apart. Ika 48 ngayon. So, pinagtay ko itong buwan na ito para maging 40 because 40 ay malaking bagay sa Bible. So, ibig sabihin, mukhang tinatrabaho na talaga ni Manong Chavit kung paano masipa itong si Bangag.
Martin Romualdez noon, yung si Imelda at si Makoy Senior. Pahirap sa bayan. So ngayon naman, Martin Romualdez kakaiba. Romualdez at Marcos. Marcos Romualdez, ano yung Martin Romualdez? Gagil. Marcos Romualdez, Imelda noon at Makoy. Ngayon naman, Bongbong at Martin Buaya. Anak ng kamote. Oh. Meaningful di umano. Sa Biblia itong 40-40. Putangina, gustong isabay ni Manong Chavit sa ika-40 years na matanggal at masipa si Bongbong Marcos sa pwesto. O ito, pakinggan natin paliwanag ni Manong Chavit dito narito. Bible. Ang ibig sabihin ng 40 is a completion and a start of a new beginning. Marami pong 40. Labas yung mga datang 40. It rained for 40 days and 40 nights. Noah. Moses fasted for 40 days before he received the Ten Commandments. Jesus fasted for 40 days. 40 years Israelites wandered to serve in search of the promised land. 40 years Moses reigned over the Israelites. 40 years King David reigned. 40 years King Solomon reigned. So very significant ang number 40. Kaya sigurado ako, eto, may evidence. Noong napatalsik si Marcos Sr. noon, 1986, he was 68 years old. Now, Bongbong Marcos is 68 years old. Nako! So I'm sure na matatanggal si Bongbong Marcos now, ngayon, the soonest possible time. Patay ka bungit. Meron palang hugot ito. Ayan, tingnan mo ha. Sigurado daw matatanggal si Bongbong Marcos soonest as possible time. Kasi nga, natanggal daw si Marcos Sr. 68. Ngayon si Bungit, 68 din. Ika 40 years din ngayon. Apunta na, wala na, tapos na. Presidente na si Inday Sara bukas. Aray ko, yak ng mga animal. Oh, Manong Chavit, kasuha ka na inciting to sedition dito. Rebellion na naman. Uy, nasa Biblia daw. Sabi ni Manong Chavit dito, tanggal kayo mga animal kayo. Wala, Manong Chavit to. Sigurado yan, matatanggal si Bongbong Marcos. Sigurado, palakpakan yung mga media. Sigurado yan, matatanggal si Bongbong Marcos. Ay paano na yan, mga bubunista? Talagang si Propita Chavit Singson. Ay sure na pong matatanggal itong si Bungit di umano sa pagkapangulo. Patay ka diya. Bakit tuloy? Dahil nasa atin ang katotohanan, Nako! hindi tayo pwede pababayaan ang ating Panginoon. I believe in God, I believe in miracles, and I believe in destiny. Siguradong babagsak si Bongbong. Nako! I believe in destiny. Siguradong babagsak si Bongbong. Ngayon na nga, bagsak na eh. Yung rating, putangin na, negative 14%, negative 3%. Diyos ko, Ginoo. Ano pa ba yan? Bagsak na yan eh. Kumakapit na lang yan sa mga pork barrel, alocabuls. Kumakapit na lang yan sa mga pangungurakot, mga busal sa mga forces of the Philippines, mga kapulisan, para hindi pumiyok. Pira-pira na lang itong mga animal. Kaya tuloy, Manong Chavit, oh. Exactly 40 years apart, Marcos Sr. was ousted from power. Until again, reaches his 40th year, that may be seen as a symbol of, and will lead to removal of Bongbong Marcos at any moment now. So, tapos na ba tayo? Any moment. History is repeating itself. Divine Providence number 40, the Bible means repetition and the start of a new beginning. Good morning. Ito na. From Asahi Shimbun. So the question is, when do you plan to go to Malacanang to, debate with the president? Yes. Also, the AI video earlier said that if the president wants to save his presidency, then he should give up his cousin, the lawmaker Martin Romualdez. Is that a minimum, or does giving up Martin Romualdez really is that all that's needed to save the Marcos presidency at this point? No, both of them. Hindi na pwede magpatuloy pa si Oh. Bongbong Marcos dahil tuliro na sila. He is on drugs. Hindi na pwede. Magpatuloy si Bungit dahil tuliro na. Tuliro na sa pulbos. Konti na lang. Malapit na talaga kayong makarwa ni tatay. Di kong mga animal kayo. Sige lang, Manong Chavit, tuloy. Oh. Yung harap-harapan na ito, kalukuhan ang ginagawa nila. Walang nangyayari, walang maglakas loob. Kagaya ni Saldico. Paano nagkaroon ng 90 na security? Nung ginagamit nila sa Saldico. Ngayon, pinapawala nila dahil kumanta. So, maliwanag na sila may kagawa nito. It's not enough that Martin Romualdez should be charged alone. Pareho sila. Pareho sila dahil sila nakakalam nito. Sila ang gumawa nito. Marcos Jr., Bongbong Marcos, alam niya lahat ng kadabuhan. Panahon pa ni President Noynoy Aquino, panahon pa ni President Duterte, may nangyayari ng ganyan pero maliitan. Ngayon, sila, alam niya, hindi niya binuko dahil kung bubukuhin niya, hindi na siya makagawa ng pera. He chose, pinili niya ang gumawa ng pera. Total, walang aral, may kasalanan na lahat. Yun ang totoo nangyari. Binusalan Anong rason lahat. nila na bakit nandiyan pa sila? Yun, magdadebate kami doon. Anong rason nila? Dahil ako nasabi ko na lahat. Divine Providence, dahil nga inantay ko itong 40th year, very symbolic ang number 40 in the Bible. Patay. Kasi sa Islam, meron din number 40. So, yun, nasisiguro ko, I'm dead sure na matatanggal. Hindi pwede ipagpatuloy itong ganitong gobyerno. Niloloko na tayo. Hindi pwede, mga kababayan, wag tayo pumayag na ipagpatuloy ito. Tuloy-tuloy na pagnanakaw nila hanggang maubos ang pera. Kinuha na lahat. Pera taong bayan, yung PhilHealth, PDIC, kinuha. Wala na. Hindi na mapatakbo itong gobyerno ito. Sinasagad nila. Tapos tatakbo na lang.
Naliwanag ha, narinig nyo yung sinabi ni Manong When, Chavit. sir? When are you going to Malacanang? Sinasabi ko na ngayon, kung bukas ang sinabi nila, pupunta ako sa Malacanang if they accept my challenge. Ayaw nga Manong Chavit, takot nga sa inyo, ayaw makipagdebate, putangin ano, susugurin na yung mga kanya na. Asa po, di na daw pwede magpatuloy itong gobyernong Marcos. Tuloy lang konti. So nakikita po natin ngayon sa mga panahon ito na balita ng maraming issue. Una, yung may nagsalita tungkol sa droga ng isang leader at mismo ang kapatid ay pinatutuhanan. At ang dami na pong nabalita, kamukha ng mga binanggit nyo kanina. Pero hanggang ngayon, wala tayong naririnig na komento mula sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ganun din sa ating mga kapulisan, yung mga namumuno. Alam po natin na tuwing Lunes sa gobyerno, sa mga opisina ng gobyerno, inaawit natin yung pambansang, yung lupang hinirang na binabanggit po doon sa lyrics, yung mamatay ng dahil sa'yo. Pero kapansin-pansin po itong mga namumuno natin ngayon na wala silang kibo. Wala po tayong maisip na dahilan, kundi talagang itong mga ito ay natatapalan talaga ng pera na bibili. Yun po ang aking hinala opinion. Ngayon, doon sa panawagan po ninyo na magkaroon ng one big time rally, ako po ay sang-ayon doon. Pero may dudo po ako na walang gagawin yung mga ibang hindi sila kikilos. Dahil nga, nakikita natin yung pananahimik nila, kapansin-pansinulan, kapansin-pansin, na merong namumuno na pinagbibintangan na drug addict, pero walang kumikibo. Ngayon, ito po ang tanong, Bob, kung sakasakali po na magkaroon ng one-time, big-time rally, at wala pa rin nangyari, ano po ba sa tingin ninyo ang maganda natin gawin para po matapos na itong mga kawalang ito? Salamat po. I'm very dead sure na may mangyayari po. Hindi tayo pabayaan natin, Panginoon. Nasa katotohanan tayo. Hindi tayo nabubura. Kaya kung hindi gagalaw ang mga military o pulis, ibig sabihin gusto nilang korupsyon. Totoo yung sinasabi nila. Pinapatawag sila madalas. Pulis, pati ground commander, tinatawag, at nagbibigay daw ng funding. Bakit nagbibigay ng funding? Para pagtakpan. Ngayon, mas sinabigyan po kayo, wag po kayo matakot sa babas. Kasama pa rin po namin kayo dahil ito kinabukasan ng mga kabataan. Not for ourselves, but the future of our children. So nakikiusap po ako sa mga general, mga junior officers, na lumabas po kayo, sabihin nyo na ayaw nyo ang graft and corruption. Para sa ating mga anak. Dahil sa ngayon, yung pagpapatuloy nila, hindi na pwede pagpatuloy dahil baon na tayo sa utang. 17 trillion, 2 trillion yearly ang debt payment. Ang foreign investment, hindi na kayang balansin ang ekonomiya natin. So gusto man nila pagtakpan, hindi na handa itong gobyerno ito. Kaya sigurado ako na kailangan mawala si Bongbong Marcos. Mawala na mahuli, hindi, papapaya ibang pagkasabi nyo. Nako. Okay, Kailangan mahuli at mahuli. Kung hindi huli ng polis, hindi huli ng military, tao bayan ang uhuli. Nako. Governor, ako na magtatanong, Governor, anong New Year's resolution mo? Anong New Year's wish mo? What is your New Year's wish? Well, ang wish ko lang, Makulong si ang Bibin. ating bansa, magbago ang mga opisyal dahil nabudol tayo. Karapalan ng nakawan. Harap-harapan ng nakawan. Nakarecord. Nakarecord ng nakawan. Harap-harapan. Nasabi ko na lahat kanina. So, ang wish ko lang po, tanggalin itong mga corrupt opisyal. Sana kunin ng law. Para sa kinabukasan ng mga Ano sabi sana kunin na ni Lord? Mistigaran David. So ayan po magtagumpay kaya si Manong Chavit sa sinasabi niya, sigurado di umano siya na matanggal si Bongbong Marcos. Habangan na lang po natin kung ano po ang kapalaran ni bungit ng mga Marcosis. Mauulit kaya ang history ng Republika ng Pilipinas after 40 years? Patay ka bungit.